isang bus, UV Express, at ilang motorsiklo sa Fairlane Street sa Fairview, Quezon City. Pumailalim sa bus ang isang motor at naipit ang rider nito. Nasawi siya kalaunan, UP at nasira naman ang UV Express at may ilan pang naipit sa loob ng sasakyan. Nabangga ang kotseng yan ng kasalubong na SUV sa Batac, Ilocos Norte. Nang agaw raw ito ng linya. Nadamay rin ang isang kasunod na SUV. Sa lakas ng banggaan, nayupi ang lahat ng mga sasakyan. Isinugod sa ospital ang driver ng kotse pero binawian din ang buhay. Nagpositibo naman sa alcohol breath test ang dalawang driver ng SUV. Nakatakdang mag-usap ang pangapamilya ng mga sangkot na driver. Nananawagan ang isang environmental group na magdeklara na ng National Climate Emergency dahil sa tumitinding init na epekto ng El Nino. Nitong ang weekend na itala sa Metro Manila ang pinakamataas na temperatura sa loob ng mahigit 100 taon. Sa kabila nito, hindi nirerekomenda ng DOH ang mas madalas na pagligo ngayong tag-init. Ang dahilan, alamin sa aking report. This 2023-2024 El Nino could be one of the worst. Yan ay kung hindi tayo nakapaghanda, sabi ng Pag-asa. Ngayong buwan pa lang, nalampasan na ang mga maximum daytime temperature ng mga nagdaang strong El Nino events. Nahigitan na rin ang pinakamainit na naitalang temperatura sa Metro Manila. Nitong Sabado, 38.8 degrees Celsius ang naitala sa Naiya, Pasay. Mas mataas sa 38.6 degrees Celsius na naitala noong May 17, 1915 sa port area. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang kalbaryo dahil inaasahang mas iinit pa sa Mayo. Pataas ng pataas talaga yung ating temperatura. So, ito na rin yung contribution dun sa global warming. Ayon sa isang environmental group, indikasyon ito na bumibilis ang pag-init ng mundo. Global boiling na nga kung tawagin ito ng United Nations. Kami nananawagan na magdeklara ng National Climate Emergency. Importante din doon na may corresponding na pondo at allocation. Kasi hindi uubra dito yung ayuda lang. Sa ngayon, 7 probinsya at higit 100 munisipyo at lungsod nang nagdeklara ng state of calamity dahil sa El Nino. So, May, June, July, hindi pa po sapat yung pagulan. That is why our drought condition is extended. Para naman maiwasan ang water service interruption, isinusulong ng DENR ang matalinong paggamit ng tubig, gaya ng paggamit ng timba at tabo imbes na hose sa pagdidilig at paglilinis ng kotse. Ang Department of Health hindi inirekomenda ang mas madalas na pagligo sa isang araw kahit matindi ang init. Mag-shower ka 3 times a day during the heat. Maubos naman yung tubig para sa tubigan. Drought na nga. Pagkatapos, mawala tayong pagkain. Samantala, nakatakdang magdasal ng Orasyo Imperata ang ilang simbahan sa Cebu City para maibsan ang epekto ng El Nino. Habang hindi nirerekomenda ng DOH ang madalas na pagligo, may iba naman silang tips para maginhawaan sa gitna ng mainit na panahon. Una, lagyan ng tubig ang mga extra na spray bottle para may pang-spray sa mukha at batok. Imbes naman na bumili ng sports drink, lagyan ng isang kurot ng asin ang isang baso ng tubig. Maglagay rin ng basang bimpo sa ulo o kilikili. At kapag nakakaranas ng hilo, pagkalito, paglabo ng paningin o pagkawala ng balanse, agad magpatingin sa doktor. Sa bisperas ng deadline ng pagpapakonsolidate ng mga jeep na kilos protesta at tigil pasada ang grupong Piston. Nagtipon sila sa iba't ibang lugar sa bansa bilang panimula ng 3 araw na tigil pasada kontra jeepney modernization. Nagsampa rin ang grupo ng amended petition sa Korte Suprema para mapatigil ang PUV modernization program. Sabi ng LTFRB, bigo ang grupong maparalisa ang transportasyon. Wala na rin daw extension ng deadline. Bilang konsiderasyon, tatanggapin naman daw ng LTFRB hanggang bukas ang mga hahabol kahit minimum requirements lang ang dala. Marami pa raw kailangan tapusing trabaho ang Senado bago mag-adjourn sa Mayo. Kabilang sa mga tinututukan ay ang pag-amyenda sa saligang batas. May report si Mark Salazar.
Nagpatawag ng All-Member Caucus si Senate President Juan Miguel Zubiri ngayong hapon para maglatag ng mga importanteng trabaho na kailangan matapos bago sila mag-adjourn sa May 24. Isa rito ang issue ng charter change na may natitira pa raw 3 pagdinig. I would prefer na it will not be done during Senate session time at 3 o'clock kasi marami tayong 20 ang bill sinahabol ko. Noong isang taon pa ipinasa ng Kamara ang resolusyong nagpapatawag ng Constitutional Convention para amyendahan ang saligang batas. Kaya nasa Senado na ang bola sa usapin. Tugon kanina ng Committee on Constitutional Amendments ay isa ring resolusyon na sumusuporta sa isang Constitutional Convention. Nais din niyang gumawa ng batas na maglalatag daw ng mekanismo sa pagsasagawa ng Constitutional Convention. Wala namang ibinigay na commitment si Senate President Zubiri hinggil dito. 2 grupo kasi nandyan sa Senado na yon, which is basically one group, they would like to conduct the voting. May isang grupo na sabi nila, pag wala namang numero, bakit ka pa boboto? Sa kanilang caucus, huhusgahan na rin daw ng mga senador ang usapin kung ibabalik ba ang ROTC o hindi, na itinutulak ni na Senador Ronald Bato de la Rosa at Senador Francis Tolentino. Isa pang ihahabol ni Zubiri ang paimbestigahan ang sirang escalator ng NAIA. Presidential visit pa ng presidente ng Czech Republic, sira na yan. Pagpunta ko po ng IPU, sira pa rin yan. Umuwi na ako, then it's pure incompetence. Patuloy pa kaming nakikipag-ugnayan sa pamunuan ng NAIA tungkol sa kanilang reaksyon. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagtitiis pa rin sa init ang mga pasahero at empleyado sa NAIA Terminal 3 na sa nasirang cooling tower. Kanya-kanyang diskarte na sila para malamigan. Nitong weekend, pumalya ang cooling tower 1 at 3 kaya umabot sa 25 to 27 degrees Celsius ang temperatura sa paliparan. Kinukumpuni na raw ito ng Manila International Aviation Authority o MIA. Aminado ang MIA na luma na ang mga cooling tower. Ang mga bagong install na cooling tower ay sa Mayo pa inaasahang magagamit. Pansamantalang naglagay ng 10 industrial fan sa paliparan. Nasa 20,000 piso ang natangay sa isang milk tea shop sa Nabua, Camarines Sur. Kita ang pagpasok na lalaking may takipang muka sa shop. Ipinaling niya ang anggulo ng CCTV. Sa isa pang kuha, kita na may inilalagay siya sa kanyang shorts. Tingin ng mga otoridad, may mga kasabwat ang suspect. May tricycle raw kasi na pumarada sa harap ng milk tea shop kung saan bumaba ang lalaking nagnakaw. Sa West Philippine Sea, ilang barko ng China ang namataang tila nagbabantay kasabay ng gunnery exercise ng Pilipinas, Amerika at France. Pilipinas, magpapadala na rin ng barko sa dagat na sakop ng Catanduanes matapos mamataan dito ang isang Chinese-flagged research vessel. Itinaas ng PhilHealth ang benepisyo para sa heat stroke at heat exhaustion. Mula 6,500 pesos, 8,450 pesos na ito. Pinalawak din ang insurance coverage para sa breast cancer. Tumaas din ang benepisyo para sa acute ischemic stroke, acute hemorrhagic stroke at high-risk pneumonia. DepEd, marami na raw nakuhang administrative officers na gagawa sa non-teaching tasks na binabalikat ngayon ng mga guro. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Humakot ng 8 medalya ang ating mga gymnasts sa 2024 Pacific Rim Championships sa Cali, Colombia. Kabilang sa mga nagwagi si Carl L. Druyulo na lumaban sa men's junior category. Naka-gold siya sa floor exercise at sa vault. Silver naman sa individual all-around, steel rings at pommel horse. Gold medal din ang inuwi ni John Ivan Cruz para sa men's senior vault. Bronze naman si Juancho Miguel Besana sa parehong event. Naka-bronze medal din si Ancilia Lucia Marie Manzano sa women's senior category ng vault.
Dinaig ng K-drama series na Queen of Tears ang Crash Landing on You sa record-breaking finale ratings. May report si Nelson Canlas. Lineup ng mga maglalaro sa Family Feud next month, star-studded. Yung mga pinapanood natin kagaya ng cast ng Abot Kami na Pangarap, di ba, Voltes 5 Legacy. The Tortured Poets Department album ni Taylor Swift nag-top sa Billboard 200. Tay-Tay, grateful and overwhelmed sa suporta ng Swifties. K-drama series na Queen of Tears, dinaig ang Crash Landing on You sa record-breaking finale ratings. Spot MV ng rapper na si Zico, featuring Jennie Kim ng Blackpink, umani na ng 14 million views sa YouTube. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News.